Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito ang mga napili kong komento patungkol sa naging previous update. Unang komento mula ito kay Lotan Home Hunter. Sabi niya, true ka dyan, Miss Dries. Nakaka-happy at tanggal stress ang Kimpaw talaga. Ang sarap pagmasdan na magkatabi silang dalawa, parang wala ka ng alalahanin dahil sure na tayo na safe si Kim basta makita lang nakasama niya ang mister niya. God bless you both, Kimpaw forever. Take care always because our weather, yes, our weather, meron tayong bagyo, maulan, kaya kung nasaan man kayo mga kakimpaw, mag-iingat po kayo at dyan na lang kayo magstay sa inyong tahanan. And hopefully, safe lang din po si Kim and Paula Avellino dyan po sa Cebu, mga kakimpaw. Dahil naman natin na hindi po talaga maganda yung panahon ngayon. Samantalang, yes, tama po kayo. Pag magkasama si Kim and Paula Avellino, sobrang nakaka-happy lang at nakakatanggal po ng stress, nakakatanggal ng pagod. Tapos, panatag po tayo para sa kanilang dalawa. Nawawala po yung ating pagkabagabag, no, sa kanilang samahan. So, hopefully, lagi lang silang magkasama, mga kakimpaw, no? Kasi sobrang dami po talagang fans na masaya. Siyempre, nawawala yung lungkot, napapawi po. Malaking tulong po talaga si Kim and Paula Avellino, lalo na sa mga senior citizen natin dyan, di ba? Na lagi pong gustong makita na magkasama si Kim and Paula Avellino. So, hopefully, hindi sila magbago sa isa't isa. So, maraming salamat sa komento. Lotan Home Hunter, God bless sa'yo and mag-iingat ka lagi. At ang pangalawang komento naman, mula po kay Ginang Marlita Aurea Rodriguez. Sabi niya, dapat si Kim noong August tapos na ang kontrata ni Kim. Dapat panibagong kontrata na ulit si Kim. Pero hindi pa ulit pumipirma si Kim. Baka bakasyon muna sila. Maghintay na lang tayo kasi baka meron silang ibang mga plano. Hayaan na lang naman. Sorpresa na lang ang mga Kimpaw fans. Ipag-pray na lang natin na meron ding pinaplano silang maganda para sa kanilang dalawa, kasi kung puro tayo tanong na hindi naman nasasagot, tayo din ang naiinip, kaya maghintay na lang tayo habang nakikita naman natin na masaya sila. Dapat maging masaya na rin tayo para ang mga bashers tumigil na rin. Wala silang mabash. Yes po, tama kayo dyan, Ginang Marlita Aurea Rodriguez. Maging masaya na lang tayo for Kim and Paula Avellino. At tungkol naman po doon sa kontrata ni Chinita Princess, dapat po pala August nakapirma na po siya. Pero parang wala po tayong nababalitaan, di ba? Na pumirma po siya ng kontrata. Tapos nung nakaraan, di ba? Sinabi nila na pumirma daw si Paula Avellino, pero wala nang pinapakitang video, di ba? Na pumirma po si Paula Avellino. Bakit kaya hindi po nila inilalabas yun, no? Kaya marami po ang nagtatanong at napapaisip na hindi na kaya pipirma ng kontrata si Kim Chiu, si Paula Avellino naman. Parang isang taon lang daw pero wala naman tayong nakita, 'di ba? Na picture or video or pruweba, 'di ba? Na pumirma po si Paula Avellino. Kasi dapat may mga ano 'yan, 'di ba? May mga pasilip ng pagpirma po ni Paula Avellino pero wala, nakakapagtaka lang mga kakimpaw. Kaya mapapaisip tayo na magpapahinga kaya si Kim and Paula? Well, antabayanan na lang natin mga kakimpaw kung ano man po ang plano ni Kim and Paula Avellino, baka magulat na lang tayo, 'di ba? Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. Pag-usapan na natin ang tungkol dito sa pagbati po ng Dreamscape PH and syempre ng ASAP sa mga award na nakuha po ni Kim and Paula Avellino. Mula po yan sa 3rd Gawad Dangal Filipino Awards. Talaga naman pong nakaka-proud si Kim and Paula Avellino kasi lagi po silang tumatanggap ng awards, tapos marami din po nilang blessings. Tunay nga naman na pag mabuti kang tao, andyan at babahiin ka ng mga blessings na talaga naman pong nakakatuwa. Deserve po yan ni Kim and Paolo. Samantalang kanina naman mga kakimpaw, nagbahagi po si Chinita Princess ng pasilip na video clip.
short video clip. Kuha po ito sa Cebu na kung saan during inaayusan nga po siya, nagme-makeup po, mini-makeupan si Kim dito po sa set. Ito nga po yung kanyang short video, oh. Nagpakit dyan si Kim Chu na para bang nanggigigil siya, mga kakimpaw. Sabi niya nga dito sa caption, padaan, baka nakalimutan nyo na ako, nga naman, no? So, huwag ka mag-alala, Kim, hindi ka namin makakalimutan. Lagi kang ang iniisip ng mga Kimpaw fans, lagi kang hinahanap sa It's Showtime. Tinatanong nila kung kailan ka daw babalik dito sa It's Showtime. Sabi ko nga, babalik si Kim Chu before mag-fun run sa Chowking dyan sa Mall of Asia. Darating yan si Kim Chu. Before October 11, mga kakimpaw, andito na po si Kim Chu at nakabalik na po yan para yan sa fun run ng Chowking. Para yan sa 40th anniversary ba ng Chowking? Correct me if I'm wrong. Kung 40 anniversary na nila. Kasi present dyan si Chinita Princess. And eto pa nga po, mga kakimpaw, may Moon Festival na merong 100 off. No, sabi nga dito, enjoy 100 off. Use this Chowking web and app exclusive codes. Ayan po, mga kakimpaw. Baka po makatulong po sa inyo. Ito po yung code na pwede nyo pong magamit once na bibili po kayo dito sa Chowking. Samantalang Bella Padilla hindi na rin po nakapagtimpi, mga kakimpaw, at naglabas na rin po ng kanyang saloobin patungkol nga dito sa nangyayari pong korupsyon dito po sa ating bansa. So, very disappointed din po si Bella Padilla. Sabi nga po dito sa isinare ng Showbiz Philippines, Bella Padilla was very disgusted at DPWH engineer Bryce Hernandez statement that all of their flood control projects are substandard and sends a strong message to him on social media. So sabi po ni Bella Padilla, may you never sleep well again, Mr. Hernandez. May the faces of the people you inconvenience and harm hunt you forever. So, grabe naman kasi yung lahat ng project substandard. Kawawa naman po yung mamamayang Pilipino natin, 'di ba? Yung perang dapat doon, binulsa na po ng mga buaya. Kaya ang labas, ang nagdurusa po sa pagbaha, mga kakimpaw, ay yung mga mamamayang Pilipino, yung mga taong nasa laylayan po. Kaya hopefully, managot po talaga yung mga tao na nasa likod ng malaking pangungurakot na to dito po sa ating bansa. So, nauunawaan ko, ramdam ko si Bella Padilla, katulad lang yan ni Kim Chu na naglabas po ng kanyang sama ng loob sa social media. So, anong say nyo dito, mga kakimpaw? Please comment down below.